decided na talaga hanapin yung totoong magulang ako. Mhm. Ah, humingi na rin ako ng tulong sa kaibigan kong alam ko may connections eh. Sino naman tong kaibigan? Ah, close friend ko lang. It's okay. You'll meet my friend soon. Hindi ko naman siguro siya pagsaselosa. Kaibigan ko lang siya, no? Ba't ka magsiselos? Di naman tayo. Hindi ko pwede maging tayo na lang ulit. I mean, hanggang ngayon ba, hindi pa din ako napapatawad? Wesley, napatawad naman kita eh. But I'm just not ready for a relationship right now. Tsaka, gusto ko muna gawin yung goal ko eh. Okay, sige. Sabi naman nila, ang true love, di naman fast food. Dapat willing to wait. Fast food? Basta, enjoy na lang natin yung friendship natin ngayon, ha? Okay? Talagang pinanindigan na nila yung relasyon nila, ha? Parang walang nangyari. Samantalang ako, hindi na bumalik sa normal yung buhay ko. Buisit ka, Bel. I swear, gagantihan kita. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha yung revenge ko. Madam, may kailangan po kayo? As you can see, hindi pa rin mabuti ang kalagayan ko. Meron kasing isang lugar na kailangan kong i-ocular. Hindi ko pa kakayanin. Kaya naisip ko, ikaw na lang ipadala ko. Saan po? Medyo malayo, pero alam ko na familiar ka sa lugar na yon. Sa Santa Ines. Kaya ikaw ang karapat-dapat na ipadala ko. Tsaka alam ko naman na kampante ka sa makakasama mo. Ho? At sino po? Sino pa ba? Si Chris. Oh, bakit natahimik ka? Madam, nananadya ho ba talaga kayo? Nananadya? Professional lang ako. At kung talagang wala nang namamagitan sa inyong dalawa ni Chris, hindi ka mag-aalinlangan. Madam, pasensya na po pero hindi ko po kayo mapagbibigyan. Hindi ko po gagawin yung inuutos ninyo sa akin. Sinusuway mo ba ang utos ko? Ganun ba, Rosel? Madam, pasensya na po. Gagawin ko naman pong lahat eh. Wag lang po ito. Kahit ano po gagawin ko. Bakit? Dahil hanggang ngayon, affected ka pa rin kay Chris? Hindi po yun. Asawa ko po yung kapatid ninyo. Eh ano naman ngayon? Tinutulak ba kita na magkaroon ng affair sa kanya? O yun ang gusto mo? Madam, grabe naman po kayo. Nagsiselos na po kasi si Darius kay Chris. Ayoko na po siyang saktan. Problema niyo ng mag-asawa yan. Labas na ang negosyo ko dyan. I'm sorry po talaga pero hindi ko po talaga magagawa yung inuutos ninyo sa akin. Pasensya na po talaga. Sige. Kung ayaw mo, iba na lang papadala ko. Si Tyrone. Tama. Si Tyrone. Total, close naman silang dalawa. Para silang mag-ama.
Bro, okay na ba mag-usap tayo? Tungkol saan? Tungkol sa nangyari. Hindi ako pumunta dito para makipag-away. Nandito ako para humingi ng sorry. I was out of line, bro. Hindi rin kita dapat sinugod agad. Okay na. Pero hindi pa tapos kay Belle. Mahalaga kasi sa kanya yung pagkakaibigan ninyo. Kaya ako nandito. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko kasi sana makapag-usap kayo ni Belle. Para makapagpaliwanag siya sa'yo. Magkaayos kayo. Nai-miss ka na nun. At ramdam ko yun. Okay lang ba? I-set ko yung meetup nyo. Overnight ba yung lakad mo bukas sa Santa Ines? Di naman. Balikan lang yun actually. Mag-ocular lang naman kami ni Madam Jacinta para makita namin yung garden house. Madam Jacinta na naman. Baka mamaya may gusto na pala sa'yo yung Madam Jacinta, ha? Oh, yan ka na naman. Business is business. What if... Mama ako. Why not? Para makita mo yung pride and joy ko. Really? Hmm, Sige. Ayusin ko na yung schedule ko and then I'll join you. okay. Oh, alis na ako. Okay. Bye. Ingat. So ano, Rosel? Sinong sasama kay Chris? Ikaw ba o si Tyrone? O baka naman gusto mo kayong tatlo para one happy family? Madam, pwede ba tumigil na kayo? Bago pa maubos ang pasensya ko sa inyo. Huwag ka na kasing mag-inarte. Magdesisyon ka na. Sige na ho. Ako na pong sasama. Pero isa lang pong pakiusap ko sa inyo. Tantanan niyo na po si Tyrone. Huwag niyo na po siya idamay dito. Nananahimik na ang buhay ng anak ko. At kung talaga nagmamalasakit kayo sa kanya, gagawin ninyo ang pakiusap ko sa inyo.